Pre, tignan mo, kagat to. Pag to tumapak dito sa damo, naku! Ayun na. Ano ba yung kapitbahay? Nakakainis. Pa 500 stocks na ako eh. Hello. Welcome sa another episode of Midnight Crisis. Ay, ano yes, pala? sir. Yes, sir. Introducing me, of course, ang bida. Si Sign, XYNN, hindi SIGN. Si Jabez with me, as always. Na may bagong hairstyle. Hello. Hi, For the podcast people, na. for the podcast people, yung hairstyle niya is not much hair. Yeah, not so much hair. Naka-semical siya ngayon. Yeah. And may bago kayong voice. Sino yun? Who are you? Introduce Oy, yourself. sino yun? Oh. Hello, I am Odalus. Elon Musk. Actually, Akala ko si Elon Musk. Aldous. Ako yung gumawa nung opening theme. Or basically yung theme ng, yung audio theme, music theme ng Midnight Crisis. Tas, Yes. for some reason, kinontact ako ni Sign. Tapos nandito ako ngayon. Let me out. Let me out. Pero Guys, yun huwag niyong narinig gagayahin sa background, si yung Aldous. mahinang-mahina. Okay. Huwag kayo magkukobra ng gabing-gabi. Yes. Yun kasi yung Pakita mo nga, context. pakita mo. Sa mga visual people na nanonood, pakita mo kung anong nangyayari sa'yo right now. Lats na kaagad ako kasi actually sa lahat ng mga taong merong paki sa akin, syempre sasabihin nila na masama yun. Si Jabez, sinabi niya kanina lang. Sinabi ni Jabez na may expiry date na daw ako. May expiration date. Papadudot. Naatin po sa cobra. Pero yun, I'm trying to quit. Try to quit. No. Pakita mo yung bucket mo. Uy, wag yun. Sige. Sa mga Visual podcast, people. sa mga audio only people namin. Ay, pinakita ko. Sa mga audio only people na ang pinakita ko kanina is basically sorry mami, daddy, kung mapapanood nyo man to. Dapat Or mapapakinggan. this type of content should be somewhere down the line, yung by the time na hindi nyo na pinapanood para hindi nyo ako pagalitan or something. Pero ito yung bucket ko. Oh my goodness. Oh, the loose, open up! Psh, sisipahin ng nanay, tatay niyo. Hindi ako Um, susupin to. Ano to? Isang taon na to. Then, Oh my Pepsi, that's Ano na Pepsi. to? Pepsi yan, Pepsi. Soft drinks lang, soft drinks lang. medyo dependent. Tapos kailangan Magkano nagagastos mo sa ganyan sa isang linggo? Yun I'm curious actually. yun din yung nakakatawa doon actually. Kasi kapag Libre siya kasi katabi mo yung factory. hindi May siya daily supply. libre. Ang nakakatawa nga doon, anong nangyayari? Nagmamagic siya. Magic? Ano, bigla na milalabas sa higaan mo pag Hindi, gising mo? nagmamagic yung wallet ko. Mawawalan ka ng pera. Yeah. Oo, as in. Tapos parang Ganyan din sinasabi ko pag kumukupit ako sa nanay ko. Uy, may pera ako biglang sa wallet ko. Napapatanong ako. Actually, kanina lang, si Kuya, kinausap ko. Kinausap ko si Kuya, tapos sabi ko sa kanya, grabe pre, hindi ko alam kung saan na napupunta yung mga pera ko. Tapos ang sagot niya sa akin, imbes na sabihin na, bakit saan mo ba ginagastos? Ang sinabi niya ba naman, akala ko ako lang yung marunong mag-magic ng pera eh. Nako. Ayun, hindi. Pero, actually, it's a good thing na parang nabanggit yun. Kasi ang plano ko rin gawin ngayon na to keep yourself in check, to keep myself in check, ang plano kong gawin is mag-budget. Ilista yung mga, yung mga Expenses. gastos ko. Kasi nawawala talaga. Yeah. As in, it really feels like magic na parang, poof, wala na pera ko. Tapos, ngayon makikita yung basurahan ko na, na I think yan ang laman. famous New Year's resolution. Mid-year. Mas may matipid. Mag-budget. Pero wala nangyayari. Oo. Yeah. Ayun, kumbaga, hindi ko na alam kung ano yung nangyayari. So, I plan to know kung saan napupunta yung pera ko.
I plan Kasi, to know. ano eh. I-investigahan natin. So, ano nga ba ang nagagastos ko? Ano nga ba ang mga binibili ko sa pang-araw-araw? Actually, yun. Actually, dapat kasi wala naman akong ginagastos sa pang-araw-araw. Pero apparently, mga more than 100 yung nababurn ko every day. Wait, just for Cobra? No. Hindi. Oh Ano siya? my- Hindi naman. Hindi Sa lang daw lahat Cobra. ng mga ano ko, sa lahat ng mga nagiging expenses ko araw-araw, na dapat zero naman. Kasi sabihin natin, mahilig ako mag-energy drink. Mas societally, mas socially, mas socially, Pwede rin societally. mas socially acceptable naman ng mas socially Maganda to, acceptable nakausap ang natin si pagkakape. Aldous bago siya no? Kape? Bago siya lumala. Yan ang epekto ng Cobra. Tinan mo yung mata niya nagdadailot na yun. Kaya nga. Ano siya, kumbaga, mas socially Wait lang, acceptable kumuha nga naman muna kung magkape. hotline ng Tapos, meron namang kape na, meron kaming kape dito sa bahay. So, pwede naman ako magkape. Magkape, oo. Oo. Tapos, ayun, kumbaga, ang daming mga pwede ko namang i-cut na costs. Pero I'm choosing not to. So, kailangan ko ring isulat. Like, mahilig din naman ako magsulat. So, isusulat ko, iti-take note ko kung ano yung mga expenses ko. Pati, actually, yung intake, yung income, puro outcome eh. Alam mo yun? Puro outgoing yung pera eh. Tapos, yung dun sa income, wala naman ako masyado nakuha. Tapos, puro ako gastos ganun. Para din, alam mo yun, makita ko yung bigger picture na parang, ito lahat ng mga gastos ko. Para hindi siya, malaman ko kung ano yung pwede kong i-cut na costs. Yeah. Kasi wala I think na akong pera. yung ginagawa ko, meron akong app sa Cashew, yung name. Feel ko kung may, Cashew? I think sa iOS din may ganun, Cashew. Yun, lahat ng lalabas, sinusol ko agad. At tapos nakikita ko, man, this month, like, di siya maganda, yeah. So nagigets ko yung sabi, at least nakikita ko yung pagtaas baba nung itong pera, ang daming nawala ngayong month. Kailangan ko magbawi this next month, kailangan ko magtipid. Ikaw ba, Jaws, ano ka ba, maka-budget ka bang person or ano ka rin? Like, parang maka-Aldous kang person ngayon na gastos lang, you know? Kung nagmamagic yung wallet, instinctual gastos. Guys, I'm broke. Wala nang mamamagic. Wala nang mamamagic. Kahit gusto kong mag-magic, gusto ko yung yung magic ni Aldous na may nawawala eh. Kaso yung akin, wala na talaga, simula pa lang. Walang mawawala sa'yo kung wala ka in the first place. Yeah, yun. Confucius. Yung iba, namamroblema, di ba? Kasi may nawawala sa kanila. Ako, namamroblema kasi wala nawawala. Actually, yun din naman yung parang nagiging struggle din natin nowadays. Na parang, mahirap maghanap ng trabaho. Oh, yeah, job market For sure, ngayon for sure. Kasi it's either nahihirapan ka maghanap ng trabaho or, actually in my case, sobrang hirap maghanap ng work na nasa field ko or intended field na gusto kong takin. Kaya yun yung nagiging problema. Madalas yun sa media o kaya sa art. Madalas yun sa na struggle. Kasi ganun talaga eh. Wait, Yeah, para sa wait lang. Para dun sa mga natin. Kasi, ba? So, andito si Aldous and again, kung makikita nyo, guys, kung narinig nyo, yung improvement nung aming podcast from yes. Oo nga pala. 1 to, nag-start siya ng 3. Episode 3 and then 4, Start siya ng 3, diba? yeah. Yan yun. Siya yung the master behind the curtain, di ba? Yeah, the voice behind. The voice. Wala naman siyang voice doon. No, I mean the voice behind the work, di ba? Hindi nyo alam, malay nyo may tinago ako. Inipitan ni Aldous ng, hello. Ako nga pala si Aldous. Skirt. Sorry to interrupt yung podcast, pero follow me on YouTube. Ako yung ad break. May insert plug na, may ad break. No? Ayan. Pero ang naisip ko rin naman kasi dun sa audio ng podcast actually is
kumbaga, in-even out ko lang naman siya, tapos in-equalize ko, tapos inano ko. Pati, ang naisip ko naman dun sa pag-edit ko ng audio is, like for me din, like personally, gusto ko rin naman na i-expand yung horizons ko na, yes, okay, sabihin natin, I'm a music producer, but what's next? Kasi nagsimula ako, kumakanta, ganyan, tapos nagsulat. Tapos ngayon, nagpo-produce na ako. Ano yung susunod? Tapos ngayon pa na parang andito ako sa mid-20s, tapos ngayon na nahihirapan ako kumita ng pera. Kung magba-branch out ulit tong music production, dapat, like, practically speaking, doon lang tayo sa practical. Kung magba-branch out ako ulit into something, kailangan relatively mas stable yung magiging pera sa kung ano yung pagbabranch outan ko. Which is basically, yung audio editing. Kasi sobrang ng audio editing eh. Like sobrang wide, ang laki ng pwede niyang makuha na field. Sabihin natin, audio editing. Sa lahat ng kahit anong video na stuff, karamihan naman dun merong audio. Films, For sure. games, lahat yun Yeah. Yung pag-score ba? Yung pag-score nung mismong media. Kaya parang doon naisip ko. Tapos parang, ito ngayon yung parang giging baby steps ko na parang, kasi sabihin natin, itong Midnight Crisis, nakikita nyo kaming tatlo, hello, ganyan. Pero, ang backbone ng Midnight Crisis Midnight Crisis as a podcast is yung audio. So, For sure. kailangan crisp, kailangan malinis yung audio, kailangan yun yung selling point eh. Yeah. Ang weird, para akong nagsi-sales talk. Pero yun eh, kumbaga, Sales talk, yeah. na yun yung essence ng Midnight Crisis. So, kailangan yun yung lumabas. Kailangan yun yung may Tapos yun din yung dahilan kung bakit ako mismo yung nag-offer ng tulong kay Lasain, pati kila Jabez, na ako yung mag-ayos. Kasi, kahit nagsimula yung parang communication namin or yung parang connections namin as a professional, hindi naman siya strictly professional, pero a professional doon connection. nag-start, yeah. Doon nag-start. Kahit doon siya nag-start, it doesn't change the fact na nandun ako sa parang, hindi naman siya necessarily infancy nung Midnight Crisis, pero nandun siya sa parang infancy nung pre-production. Basically, part ng development, right? Kasi kayo gumawa ng theme. Tapos doon ko ngayon na isip na lalo na, yun din problema kapag whether it be a passion project or a business that you're starting, more hands are better than less. For sure, yeah, for sure. I think gusto ko lang on the record, sabihin na thank you for volunteering to help us sa audio, kasi like doon ako like admittedly doon ako like parang weak at, kasi ako yung sa behind the scenes, ako yung like nagpuput together nung lahat nung things to publish. Doon ako talaga pinaka weakest when it comes sa audio mixing, kasi ang alam ko lang talaga is like noise reduction, yung pinaka basic ass shit sa Audacity. Tas normalize para lumakas yung boses namin. So parang okay, I guess pantay na, tas that's it. Like, papatong ko lang siya sa pero yeah, super nakatulong siya kasi like parang nung yung improve yung episode 2 compared sa episode 3, sa mga nakikinig niya yun, di ba? Kung pwede lang pakinggan nyo, quick visit nyo yung episode. Yeah. May kita yung drastic na like upgrade ng audio quality from episode 2 to 3. Yun yung magic of Aldous yan. Low-key low-key promotion sa parehong episode. Kasi kung kumpara mo yung 1 or yung 2 sa 3 pati sa 4, edi pati sa 4, at most meron ka ng 4 views ka. Thank you guys. Yeah, yung sa daanan nyo lang one by one, nakakatulong. Thank you. Every view counts. Yeah. Ayun. Pero ang laking help yung camera super natin, talaga sorry. production-wise. No, I mean yung the family secrets are out. Ang weird guys, kung nakita nyo lang sa mga visual people, visual watchers. Ang weird nung setup namin, kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang yung setup namin behind the scenes. Pero at least yung audio is nasasalba ni Aldous right now.
So, Ay, wait lang, guys. Speaking of audio, ito naman nagsisimula tayo. yeah, go for it. Gusto ko lang shoutout yung natin. Yung last week's na ating, what do you call this? Guest, si James, bro. Yeah. James. Yeah. Si B. James. B. James. Ispatan niyo siya. Ispatan niyo. Pero, sa mga, check it out, I recommend, checking that out. Maganda siyang episode. Pero, weird siya kasi may connection tayo lahat. Or may connection kayo ni James. Parehas kayong audio people. Parehas kayong music lover. For sure. Music creator. Actually, may isang time na muntik na kaming mag-collaborate. Kasi ang problema nung nagkaroon ako ng ibang endeavors. Tapos yun yung parang hindi siya natuloy. Pero, sobrang solid na, sobrang consistent mag-release ni B. James sa ng music niya. Sobrang props sa kanya doon. I mean, meron siyang team. I mean, not necessarily a team, pero sabihin natin meron siyang group. Pero pili sa kamay niya yung mga tumutulong sa kanya. Tapos, ayun. Even so, na nakakapag-release siya, sobrang sobrang solid nun. Kasi, ang hirap maging consistent pagdating sa pag-put out ng art. That's true. Basically, kailangan ano yung term mo dun, Sign? May term ka dun sa pag... Naka-lock in? Yung pag-i-inbox bago ka mag-release para when emergencies come, meron ka pa rin... Stockpile? Ganun? Yun, parang stockpile. Yeah. Na magkaroon ng stockpile ng art or ng content para hindi siya magiging erratic, hindi siya magiging random na parang ay ngayon hindi siya nakapag-release. Yun yung mga gusto ng mga tao ngayon na parang I like you as an artist pero nasaan na yung release mo ngayon? Yeah. Ayun. Do you have any more? Kasi pag binalabas kang bago, that's great. What else? Like, wait, what? What else? Like, what's next? Like, hingan ka kagad ng susunod ng bago. Yeah. Yun Speaking yung of audio, I feel like yun yung topic ko actually na segue ni Jabez quicker. Pero like parang kayong dalawa kasi music creators kayo, right? Like sama natin si James, parang yung consistent kayo na guest. Pero like yung really na-appreciate ko. Pero yun yung mundo na hindi ako masyadong belong, right? Kasi hindi ako, mostly doon ako sa parang movies, movies akong person. Hindi ako nasa music industry. So kayong dalawa, like to ask you, like ganun ba yung process nyo? Like, do you stockpile, I mean, si Jabez, tanong ko din sa ito, Jabez, like, how do you, like, parang ano yung differences nyo when creating art? Let's say, music. Like, lyrics ba na una? Or yung meron kayong beat in mind, tapos tatapalan nyo lang lyrics? Or, paano kayo mag-create basically? Like, spontaneous ba kayo na, or like, meron kayong schedule na like, okay, at this point, mga 7 p.m. to 8 p.m., mag-isip ako ng song or something. Or habang naliligo lang kayo biglang kukunin mo yung phone mag-record. Ikaw muna dyan. Yeah. Cobra muna bago sulat. Oh no, feeling kayo nyo. Nako si Aldous. Yari tayo si Aldous. Yeah. Pag-ising. Hindi, pero ito, jokes aside, like, ang hirap kasi, especially, kahit anong art form, kailangan mo talaga inspiration Kailangan mag-click muna yan. Kasi, kahit anong pilit mo, kapag wala ka sa mood magsulat, wala ka sa mood gumawa, itatapon mo yun. For sure. Hindi mo yun ma-appreciate. Ay, okay. Isa to dun sa mga na hindi pwedeng i-release. Hindi mo siya matatapos. Kahit nga yung magandang may inspiration ka, minsan, kalahati lang Matatapos mo lang hanggang chorus Hindi mo na masusundan yung second verse Relate. Ganun siya ang hirap niya. Pero meron akong nagawang kanta na nagawa ko siya tapos na like buong kanta. Isang oras lang. So it talaga yan. Kung gaano karami cover na inom mo. So it depends sa vibes basically. Yeah, parang ganun. Same ba sa'yo, Aldous? Ganun, di ba? Like parang biglaan lang na nagre-resonate sa akin yung mga sinabi ni Jabez about dun sa basically it's inspiration is like catching lightning in a bottle na parang ganyan.
Kasi minsan nun, meron ding mga times na you don't have a bottle to catch the lightning. Actually, ang nangyari sa akin, funnily enough, nangyari sa akin yung napanaginipan mo. Nanaginip ako ng magandang lyrics, pati magandang melody. But I didn't have a bottle kasi lobat yung cellphone ko nun. Kaya hindi ko siya na-record. Tapos, ang nakakainis pa, kapag nananaginip ka, di ba, a few seconds after mong managinip, seconds after you wake up, wala na. Ayun yung nangyari sa akin. So, yung parang biglang mas-shock, ha? Parang mas-shock. It's a matter of talaga if makukuha mo yung parang inspiration. Dadating sa'yo yung inspiration, tas kailangan ready kang kunin. Yun yung doon, yung parang challenge. Yeah. Kaya yun din yung dahilan kung bakit lagi ako may dalang panulat, lagi ako meron dalang papel o kaya yung sa cellphone ko. I mean, yun naman na yung madalas na ngayon na mode. Tapos o kaya voice recorder, kanya. Meron ako na kahit sobrang kahit pang Sims pa yung gamit mong yung language na ginagamit mo, basta makuha mo lang yung melody nung so sobrang resonate ako dun sa Tapos meron mga times na tapos mo kagad yung yung kanta. Tapos meron mga times na inabot ako ng parang half a decade na hindi ko pa natatapos. Wow. Na as in blanco, every time that I go back to it, hindi ko siya natutuloy. I mean, hindi pasok. Hindi siya nagko-connect na parang na parang hindi siya writer's block na parang sobrang laki niyang obstacle na parang okay. Tatanong ko yun ano yung harang? Ano yung harang? Like let's say like like parang first line or second line ng chorus, like hindi ka sabi ko kasi hindi siya writer's block. So ano yung pumaharang? Ano yung something na like nakaharap ka sa computer mo or sa phone, nakatingin ka sa lyrics right now? What's stopping? Like ano yung pumipigil para ituloy mo yung next line or magsulat na ano yung yung issue kasi, I mean hindi siya issue, hindi rin siya parang challenge, but basically the whole premise, at least for me, ng paggawa ng music is it's capturing and immortalizing the emotion that you, or hindi lang emotion, circumstance na parang ito yung napagdaanan ko or ito yung naging take away ko after ko mapagdaanan yung isang bagay, ganon. Madalas ganon yung dating sa akin na parang I want to immortalize this kasi if my emotions were intense enough for me to actually make art out of it, ibig sabihin nun, para sa akin, it meant something and I want to immortalize it. Kahit masakit, kahit mabigat, kahit mahirap, yun yung purpose sa akin ng paggawa ko ng music. Meron actually, yung mismong ina-explain ko ngayon, meron akong parang nasulat na kanta about it. Na parang sinasabi ko na, nakikinig ako pati gumagawa ako ng music so that I don't drown. Kasi outlet siya. Naging outlet ko yun na parang outlet ko siya, tapos i-immortalize ko siya. Not to make it like a trigger for me na parang, uy, naalala ko to, tapos ma-trigger na ako ulit. If anything, it's going to be a reminder na you went through this, pero ano pa nararamdaman mo ngayon now that you're listening to this song again? Natapos na siya. Oo, nung ginawa mo to, sobrang bigat o kaya sobrang sakit. Pero now, how does it make you feel? To the point na, dahil na-immortalize sila, nabibigyan sila ng sariling buhay na parang, okay, sabihin natin, ito, normal sa mga, sa paggawa ng music. You're going to write about lost love, you're going to write about heartbreaks, ganyan. Pero, sa simula nun, masakit. Sa simula nun, ang ibig sabihin nun, may masakit sa puso every time na kinakanta ko to. Pero kapag tumagal, napunta na ako dun sa point na I'm not looking at you as a brainchild ng pain or ng heartbreak ko. I'm looking at you as a piece of art and nice. Kumbaga, I'm not revisiting this particular thing para masaktan ako ulit, but I'm revisiting it kasi as an outsider, kumbaga as a third person na ngayon na parang wala na ako dun sa instance na yun eh. Wala na ako dun so, sa separation na, right? Dun sa ano na yun. Tapos, yun na-appreciate mo na siya. Oo, na-appreciate ko ngayon yung song. Tapos ngayon, yun yung makakapagpa-appreciate sa
ibang tao, gano'n, na para ma-appreciate nila, uy, ang ganda nung nagawa mong to. Hindi nila alam yung buong story. Actually, I can fabricate a backstory about it. Alam niyo ba, ito, tungkol to sa wala lang, naisip ko lang, kasi ang angas ko. Pero hindi naman gano'n. Yeah. Kumbaga, yun yung nagiging process sa akin. Although, meron pala akong may dadagdag dun sa sinabi ni Jabez, na kapag hindi ka inspired, Expired ka. basically, pag di ka inspired, expired yung magagawa mo. Parang ganun eh. Na parang, Expired yung magagawa. for the lack of a better term, personally, ang sasabihin mo sa gawa mong yon, kahit anong uri ng art yan, ano ka man, painter ka man or anything, kapag hindi ka inspired gumawa ka, diretsahan sasabihin mo sa sarili mo or sasabihin mo dun sa mismong artwork mo, dude, you're trash. Ang pangit mo nung nagawa ko. Tapos minsan nagre-relate pa yun na, gagi, hindi ba ako skilled enough to work nang hindi inspired? Tapos ang mangyayari pa nun is magiging cycle siya. Pero the thing is, feeling ko every time na hindi ka inspired, dun mo mas kailangan gumawa. Kasi hindi mo siya masasave. Pero hindi mo rin hindi ka tatamaan nung kidlat kung wala ka sa ulan. Alam mo yun? Kung wala ka, uy, ang ganda nun. Write that down. Put that on the t-shirt. Write it down. Hindi, pero yun yung nag-bask sa sariling genius ng sinabi. Hindi, pero no, yun. Kumbaga, actually, parang same din sasabihin ko kasi like parang umagri kayo sa isa na parang inspiration is like yun yung parang key to like make art or create great art, sabi nyo nga. Pero pag wala yun, sabi nga ni Jab is expired. Pero I feel like sa akin, kasi inspiration parang yun nga, tama ka, yun yung lightning in the bottle, right? Yun yung parang nakukuha mong lightning. But for most of the time kasi umuulan lang. I feel like para sa akin, ang philosophy ko, or I guess yung weird kasi parang same time ng wavelength, gagamitin ko yung lightning in the bottle sa ulan, is I feel like, despite na walang kidlat, I feel like dapat magpaulan ka pa rin, you know? Kasi yun yung process, right? Kailangan mo mabasa. Ayaw mo ko, maybe kasi iba yung perspective ko. Let's say pag, okay, ayaw ko sabihin kung anong ginagawa ko. But ginagawa ko right now. I feel like dapat siya. No, not in that way. Pero dapat siya, like parang even if may times na hindi siya, like talagang walang inspiration, literal nagiging work na lang siya. Literal na parang trabaho siya, nafe-feel ko na, okay, hindi ko to vibe, pero kailangan, ewan ko, para sa akin, I guess iba yung music niya kasi iba yung, nasa art pa rin siya, right? Art side pa rin. Pero I guess iba pag music. Pero yun yung parang perspective ko when it comes to that na parang I feel like dapat nandun pa rin yung consistency tsaka yung discipline to keep doing it kahit na walang kidlat. Ewan ko kung what you guys think of that. Pero akin, gets ko yung point nyo. Pero I feel like risky din pag hinihintay mo mikikidlat kasi like parang kailan siya lalabas. Baka buti siya isang buwan, 2, 3. I feel like nako sa mas nakakatakot na area na baka tumagal yung next na kidlat. Mas nakakatakot sa akin yun na baka walang nang dumating. Ilang buwan na wala pa rin ako nararamdaman na kidlat. Ikaw Jab, saan tingin mo doon? Kasi parang yun yung vibe ko na parang at least nasa ulan ako right now. Kung may kidlat, edi kunin ko. Parang ito ang pinaka-best example. Itong podcast na ginagawa natin, di ba? Parang nawala na tayo doon sa honeymoon phase. More on, nandun na tayo sa part na sino yung next guest, di ba? Hindi na kami masyadong nag-uusap ni Sain. Hindi katulad nung first, second episode, talagang lagi kami nag-uusap para mag-meeting, di ba? Kasama ka nun, Aldous. Doon sa, kasi nung first, second episode, yun din yung, sa brainstorming ibig sabihin, yun yung parang time na naging, gumawa ka na rin ng, di ba? Intro. Or yun nga, yung music ng, Midnight Crisis. So, kasi, ito kasi sa lahat ng bagay, and ito, yung malaking ko rin na kahit paano, wala ako. Sasabihin ko yung bagay na wala ako, no? Yung consistency talaga dun sa isang bagay na gagawin mo. Yun talaga yung nagmamatter. Let's say, kasi yung kanta, pwede mo matapos ng isang araw, pwede mo matapos ng isang buwan, pwede mo matapos sa loob ng 10 taon, hindi natin alam. Pero yung bagay na lagi mong ginagawa, let's say, ito nga, podcast, every week, di ba? Gagawin mo siya every week eh. So, yun yung mahirap, di ba? And tama ka, Sain, kapag nawawala minsan yung inspiration, nawawala nga yung lightning, di ba? Meron kang bottle, pero wala kang lightning.
Diba? Parang empty, sobrang empty. Pero kailangan mo pa rin gumawa eh. Kasi, ang magmamatter naman at the end of the day is para sa ka bumabawod. Naging past episode, no? Yeah. Callback. Binalik yung past Callback. episode. So, hindi nakaka-relate. Manood kayo nung episode ko. Kung di kayo makarelate, may mga past episode. Okay. May yung di ba? Hindi, ang gusto ko sabihin is, hindi lahat ng bagay is talagang madadrive ng, ng inspired Na ka. inspiration. Minsan, minsan, pagod ka, tapos iti-try mong gawin, tapos, habang ginagawa mo siya, doon ka, parang, uy, ang ganda na ito ah. Doon Yes, ka kasi may ganun, right? Yeah. Di ba? Yung Doon kikidlat. Kasi parang nasa ulang ka na eh. Yeah, Kumbaga, ganun. ikaw ngayon yung parang, you're forcing yourself to be Kidlatan. A conductor of electricity. Nandito, lightning rod. Like, Nagiging lightning rod ka ngayon. Na parang, ang mangyayari sa'yo ngayon nun is, dahil nababasa ka, tapos nagiging nababasa ka. Dahil nababasa ka, tapos nagiging susceptible ka nga makidlatan. Just for putting yourself out there, ang laki na kagad nung parang magiging epekto niya na parang, I'm putting myself out there na mas mataas yung chance akong makakuha ng kidlat kesa dun sa mga hindi nagpapaulan. Basically, ganun lang yon. Tapos, ang naisip ko lang na parang analogy dun sa sinabi ni Javes kanina is, most of the time, hindi mo naman makakuha yung lightning in a bottle. You just have to be content Just to be there, yeah. with having rainwater in your bottle. Kahit hindi siya kumikidlat, kahit hindi siya maliwanag, you have to be okay with having a lot of bottles of rainwater. tawbig lang. Kasi ibig sabihin lang nun, you're putting yourself out there. At ibig sabihin din nun, when lightning comes, you're there with your bottle Para to sa catch it. linya. Solid. I think may mga ganyang Pia Wurtzbach, diba? Pia Wurtzbach, ilang beses siyang sumali ng beauty pageant, diba? And then nung nanalo siya as Binibining Pilipinas, nanalo siya ng Miss Universe. Pero ilang beses siyang sumali. Ilang beses niyang present yung sarili niya. And then, parang I think 5 beses ata siyang sumali bago siya nanalo. And nung nanalo siya, 'di ba? Or let's say si Sofronio, yun nasa The Voice. First Filipino na nanalo sa The Voice. Like, I think last season lang siya. Sumali siya ng Tawag ng Tanghalan. Hindi siya nanalo sa Pinas. Oh, yes. Sa Amerika siya nanalo. Yeah, Diba? yes. Yeah. Diba? Ang astig nun, right? Diba? Like, yun yung mga comeback na Kailangan mo lang. Nakidlatan siya sa ibang bansa. Sa ibang bansa nga kaya. Yun nga. Or itong podcast na to, hindi tayo napipick up ngayon. Tapos, let's say, Pero the fact that we're being 2027. consistent. Actually. 27, mahalaga eh. mamalay natin. Yun nga. Si Sign, let's say si Sign, ako, makancel na kami kasi ang dami na naming sinabi. Actually, sa mga viewers namin dyan, dahil ako yung nag-edit ng audio, ako yung pinakaunang nakakarinig ng mga sinasabi nila. Tapos, siya yung cancelable ikaw din nagiging police actually, right? Parang, may sinabi kayo here. Gusto nyo may cut. sabi ko na, keep it in. All of it. Actually, raw. All of it. Let's do it raw. Let's do it raw. Mga pangalawang. Let's do it live. Na parang yun na talaga yung Pero, I mean, yun naman talaga yung essence ng Midnight Crisis. Kasi, pagkausap mo naman yung mga malalapit sa'yo na nakaka-deep talks mo ng madaling araw, ng gabi, doon wala yung filters eh. I mean, just to be clear, kaya din yun dahilan kung bakit ganun yung nagiging approach, I think. Or yun yung parang interpretation ko sa kung bakit ganito yung Midnight Crisis. Kasi, ayun nga. Kung bakit ganitong unhinged. Pati yun din yung dahilan kung bakit hindi ko i-edit out kahit maraming magalit sa akin. Yun tungkol dun sa Sting. Ayun. Sa Sting. Actually, hindi na siya pala energy Cobra, drink. Sting na pala siya. Hindi pala siya drink, Cobra, Sting pala siya. Yeah. Para safe tayo. Actually, tinanggal ko rin yung Wait lang. Okay, wait. Let's go back to that. I'm curious. personal. May problem ba sa pag-inom mo ng energy drink? Is that
Wala Kasi naman. I feel like sa akin, meron ako, before behavior akong, almost everyday ako uminom ng soft drinks. Ang tigil na ngayon, water na yung ininom ko. Pero like parang hindi siya naging problem na like to the point na i-call out na ako ng may possibility Sobrang ma-call out lakas na ako. kasi ng Cobra tsaka ng Sting. Like, Or ang OA mo lang talaga, uminom. ha? Yeah, actually, yun naman yung yun yung problema ng Yun yung thing kung bakit sobrang kapansin-pansin ng energy drink. Kasi nga malala siya. May question ako. It's not... Yeah. Hindi, go. After mo. Sige, may tatanong ko sa'yo. Kumbaga, it's not about the fact na I'm drinking it. Pero, na parang tinatrato ko siya, ayoko sabihin na tubig, kasi nagtutubig pa rin naman ako. Tinatrato ko siya as a coffee substitute, ganyan. As a caffeine source. Yun yung parang masama, kasi nga, hindi dapat siya kino-consume ng ganun ka-frequent. Yun ngayon yung parang nagiging problema ng mga tao. Tapos sa lahat ng mga nakakita sa akin na, uy, nagsisting ka na naman. Kahit di ko kakilala. Basically, mga nakakatrabaho ko. Nagiging trademark mo na siya. Oh, actually. May hawak ka lagi na Sting. Oo, tas yun. Kumbaga, Aldous the Stinger. Aldous the Stinger. Yun yung parang nagiging na parang nagiging issue na parang, uy, it's either sabihin, kakantsawan nila ako, they will call me names, na parang okay lang sa akin, it's all in good fun. Pero ang hindi ko mas na-appreciate is, yung may nagka-call out sa akin na, uy, alam bang masama yan sa'yo? You think I don't know? Ha? Yeah, yung biglang may mag-lecture sa'yo. Ayan, na parang unsolicited. I mean, it's not that I don't want to be scolded for that, pero when you put into consideration kasi na marami rin namang taong nagsasabi sa akin noon, ang sa akin lang is, who are you to tell me that? Lalo na kung di naman tayo masyado magkakilala. Oh, no. Na parang merong magsasabi sa akin noon, tapos sasabihin din yun ng ibang tao as if siya lang yung magsasabi noon. Siya lang yung nagsasabi noon sa akin. Kumbaga, there are a lot of people I care more about than the person na magsasabi sa akin. Magsasabi sa'yo. Tapos hindi ko sila sinusunod. Sa tingin mo susundin kita kasi sinasabi mo sa akin na yung mas importante tao sa buhay ko, hindi ko pinapakinggan. Ikaw pa kaya? Parang medyo spicy. Mag-name drop ka. No. Mag-name drop. Okay. Hindi. Joke lang. Yan ang spicy talaga. There are no names to drop pagdating dun sa mga taong di ko naman kakilala. Kasi normal yun. Actually, Jabez, kanina nakita... no name daw kayo. Nakita mo na dala ko to, na hawak ko to, you basically said the same thing. Na parang, ayun nga, malala siya, sobra siya, ganun. To be fair, pinakita mo kasi yung yung bucket mo na punong-puno, na puno na ng So, doon nangyari yung... Tapos, ang nagiging thing din naman kasi doon. Actually, yung dreaded garbage, na puro bote, yun talaga. Kasi basically, kapag nakita yun ng isang tao, actually, nakita niyo yun, mabibigla kayo kasi as if, ngayon nyo lang nalaman yung information na yun. So, parang ang pinakaunang instinct na papasok sa isip nyo is, lahat ng bote na nasa basura niya is ininom niya ngayong araw. Which is not the case. Kumbaga, I'm joking around na parang, gastong naging sting yung usapan natin. Ngayon ko lang na-realize na naging sting yung usapan natin. Ayun. Kumbaga, actually, parang naliko siya to vices. I feel like makukunik mo siya sa vices kasi parang nagiging let's say frequent Yossi, na. ganun. Kasi may ganun. Yeah, may relative kasi ako like before, no joke, as in talagang no joke, like for years. Almusal, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snack ang Yossi. No joke. Every 2 hours, Yossi. As in talagang hindi ko lang kung paano siya nakasurvive. Ano ba, may tinanong ko yung relative ko na magkano kaya nagastos mo? Kasi tumigil na siya ngayon eh. Tinanong ko, magkano kaya nagastos mo sa kabuuan sa 10 taon mo or plus na nag-Yossi? Sabi niya, ayokong isipin kasi baka umiyak ako. Kasi sobrang dami. As in baka feeling niya 100,000. Kasi sobrang lakas yung mag-Yossi talaga. Pati hindi mo kasi siya hindi mo siya makakalculate the way that you do sa pagdating sa mga calculations. Yeah. Kasi kapag yung sinabi mo na tanong na gaano kaya karaming pera, it doesn't feel like that kapag bumibili ka na. Kasi kapag bumibili ka na, wala, katulad nito, Sting, 20 lang naman to eh. Yeah. Oo, nakailang 20 ka sa isang araw, sa isang linggo, sa isang month. Sa isang buwan, isang kapag taon. Na siya, kapag nag-pile up na siya, dun siya parang gargantuan. Wow, gargantuan. Ganun siya malaki. Ganun siya
doon mo malalaman na, holy shit, 20 Doon ka lang to. manghihinayang, yeah. Pero, nope. Ano siya, kumbaga, ang laki pala ng nagagastos mo. Ayun. Kaya agree ako sa sinabi mo kanina na maganda na mag-start ka na like, okay, bumili ako ng Sting ngayon, ilalagay ko siya sa phone ko, minus 20. So may kita mo, okay, bumili ako ngayon. Kasi I feel like yun nga, ano ba? Ano bang kablito ng incentivize? Disincentivize. No, Gagamit ako ng disincentivize. original word. Na parang okay, ngayong linggo, naka 500 ako sa Sting. I feel like magbabago yung tingin mo sa sarili mo na, okay, wow. Naka 500 ako this week. Parang yeah, I feel like parang nakonect ko lang yun. Kasi nung sinasabi mo yung ano nga, nag-start siya, wait lang, nasabi mo ba kailan nag-start yan? Like, ano ba lang ba, recent lang ba yung naging intervention jobs na yung episode natin? Sting intervention. No? Hindi, pero nakita na ako kung kailan siya nag-start. Like, matagal na ba yan? Or since high school, college, or like ngayon lang, this year lang? Okay. Kung okay lang i-share, by the way. Kasi kung hindi, I mean, we can Okay lang naman. jump to another ano naman. Yeah. Caffeine lang naman to eh. Hindi. Dati pa talaga akong weekly umiinom. Weekly. Yeah. Weekly. Okay. Pero merong time na, actually, sorry pala na, Daily pala. na masasabi ko to na ano. Kasi nung, hindi, ilang minutes na, mga 40 minutes na. So, dahil 40 minutes na feeling ko, hindi ko alam kung nakikinig pa yung parents ko or hindi. Dorm life. Dorm life yung nagpalala. Kasi sa dorm life, it's either pagkain, full meal naman. Pagkain plus Sting. Tapos every meal, ganon. Tapos napunta dun sa point na hindi na ako nagbi-meal. Sting na lang. No way. Yun yung malala. Wait, Yun yung malala. Actually, paano nakasurvive? Wait, seryoso ka? Like, actually, oh my God. Hindi, I mean, iniisip ko paano yun, paano ka hindi nagkaroon ng ulcer or something. Alam mo, kasi wala nang laman chan mo, right? Like, parang nagiging substitute na lang yun yung drink, energy drink. Actually, hindi ko rin, holy moly. Hindi ko rin alam. Pero, if there's hindi ko rin alam kung ano. ba't buhay pa ako ngayon. Wait lang, Aldous, may question ako. Kasi ang tagal mo na umiinom. So, ibig sabihin, minsan, hindi na umi-effect yung iniinom mo na yan. No? Yes, like, nasanay na yung katawan mo. You're right. Tapos, nasanay na yung katawan mo dyan. Kapag uminom ka ng uminom niyan, biglang, kunyari, let's say ngayon, hyper ka, maya-maya babagsak yung energy mo. Kasi ganun yun eh. Yeah. Yung parang it's either made-depress ka, bigla ka magsa-sad boy, makikinig ng withdrawal. kanta ni ano. Actually, yung next question ko, like, parang do you feel na like ano ka na dyan? Reliant ka na? Like, parang dependent rather? Kaya nag-intervention nga. Yakapin na natin yung intervention. Hindi kasi curious na ako sa ganyang behavior, right? Yung parang ganyang habitual behavior na it's a good thing to talk about din naman. Kasi, at ito din pala, I just want to clarify din kasi meron tayong mga viewers or listeners na basically what we're talking about right now is on the verge of, if not actual addiction. Damn. Actually yun na yung nararamdaman ko. Medyo yun na yung nararamdaman ko. Before you continue, like that's malaking malaking guts to say it. I feel like malapit na ako doon. Bigat niyan. That takes guts to say that out loud. Sa sarili mo na, I feel like, I'm aware of it. Magiging addiction na siya. Or at this point, borderline na siya, right? Kung addiction siya, sinong source mo? Shoutout mo na yung source mo niyan. Yung source ko po, lahat po ng mga sari-sari store na nadadaanan ko. Pagdaan mo, the usual. The usual. Kilala na siya, dadaan lang siya, nakalabas na agad. 20. Tapos yung abutan, paano lang? Patago yung abutan ng 20. Patago ang abot, no? Actually, okay, going back dun sa it's on the verge of, tapos ayun, disclaimer, syempre, hindi naman kami experts nila Jabez pagdating sa addiction or on the verge of addiction, pero it's talking about experience mo. Experience basically. Basic experience I'm mo personally. The experience. Kasi it's either addiction is frowned upon or shunned, na parang ayaw ng mga tao na parang basically ang derogatory term nga sa atin ng addict eh. It's not addict usually, alam, droga agad pumapasok sa utak natin. Kumbaga, ang naisip ko naman dun is nagsisimula siya sa masama kagad.
Na hindi siya nagiging constructive enough na parang this person needs help. Bakit? Kasi choice niya na magganito, ganyan. Oo, okay. Pero kapag naging addicted na yung isang tao sa isang substance or sa isang kahit ano, Vice, basically. yeah. Pag naging addicted na siya doon, even if that person wanted to, papasok sa isip niya eh. Papasok sa isip niya na ayoko na magganito, ayoko na magganyan. Pero, napunta na siya doon sa point na dependent na siya. Tapos, ano ngayon yung kailangan ng tao na yun? Kailangan ba niya na i-shun mo pa siya lalo or i-scold mo pa siya lalo or magbibigay ka ng ways sa kanya para get out siya doon, para matanggal siya sa addiction. Kasi, actually, that's the good thing about interventions. Wala kasing interventions dito sa Pilipinas. Pagdating kasi sa intervention, hindi na iba naman kasi yung pag-acknowledge na mayroong problema yung isang tao sa pinapamukha mo sa kanya day in and day out na mayroong mali sa kanya. Yes, that's true. Yeah. For sure. Feeling ko para siyang doon sa mga hindi let's say hindi lang siya about sa addiction. Let's say yung tao norm kapag mataba, lagi sinasabi sa kanila, uy, ang taba-taba mo na, uy, ganito. Di ba, alam mo yun, yung parang ganun din yan eh. Everyday mong sasabihan yung tao na mataba sila. Hindi mo, alam mo yun, parang may sinasabi ka sa kanila na alam nila, di ba? And hindi nila alam, or let's say, kulang sila ng motivation para mag-start na magpapayat, di ba? So, parang ganun siya eh. Ang hirap sabihan ng tao, or hindi magsisink in sa tao na alam nila yung problema nila. Kailangan mo silang i-push para i-push na yung gawin yung solution. 'Di ba? Kasi ganito yan eh. Ang daming ito yan ang addiction. Ito, sorry to say. Pero kasi karamihan sa tao na may addiction, may lame excuse. Kasi dependent na nga sila doon. Hindi na nila parang ibe-baby na nila yung substance or yung yan naman thing. yung sakit. Oo, yan naman yung sakit na parang na dahil naging dependent ka na. Oo. Most of the days na dependent ka, dedepensahan mo pa yun eh. Dedepensahan mo pa yung dependence mo dun sa na yun. Which is weird. I think it's still wrong. Yeah, yung relative ko na again, nag-stop na siya ngayon talaga. It's been a few years na since nag-stop siya mag-yosi. Pero in-admit niya that time na pinapagalitan na siya, sinasabi na mahal na to nagagalit siya doon sa person na yun na nagsasabi sa kanya na gano'n. Kasi parang at one point parang niyakap niya, ang problema mo? Ano ko na to ano na ako, ito na yung habit ko nagiging na siya, nagiging yung behavior na kahit na alam niyang mali, katanggapin niya na, mali ito, flow ko to flow. Diba? Para lang i-keep yung vice na yun or yung habit na yun. Bakit ayaw mo kong mahalin sa flaws ko? Bakit di mo kayo mahalin sa flaws ko? Tapos yung flaws mo, shabu. Paano ka mga small pa lang to, nicotine or yung caffeine dyan sa hindi pa siya yung big stuff na parang cocaine or heroin, right? Parang, or marijuana, I guess, ibang na yun, ibang usapan na yun. Pero yung parang I feel like at one point, scolding, I feel like mapapa-worsen yun kasi ipuprove nila sa'yo na so what? Parang magiging ganun na bigla. Ang nagiging dating kasi sa kanya, ang nagiging dating kapag ganun, kapag sinuscold, even if that person didn't mean, the person scolding doesn't mean it. Yeah. Ang nagiging dating sa taong dependent is weak siya and vulnerable. Yes, there we go. Tapos na-feel niya na parang, so, ang tingin mo sa akin is, I can't get myself out of this. Newsflash, I already know that as well. Yeah, so yayakapin niya, right? Yeah, nandito na ako sa baba. Okay. Kaya ngayon na parang, so, parang talo na, wala na. Kaya ko rin nasabi na parang ayun din pala, syempre, just to make it clear, perfectly clear, any kind of addiction is bad. Kasi it's over-dependence. Yeah, for sure. Kumbaga, lahat naman. Pero, mali ang addiction. Pero hindi ibig sabihin nun, you treat it as a villain. Or hindi yung addiction pwede mong i-treat as a villain. Pero yung taong addicted, yun yung wag. It's one thing na parang yeah. actually they're a victim of themselves basically. Yeah, parang ganun.
kumbaga, they're a victim of themselves, tas yun yung way nila ng pagko-cope sa kung ano man yung napapagdaanan nila. And of course, merong sari-sariling sari-sariling bigat yung mga ganong uri ng bagay. And hindi naman natin ma-justify kung tama ba na yun yung naging coping mechanism or hindi. Most of the time, hindi. Tapos ayun, kumbaga, wala tayong masasabi kasi we didn't walk their shoes. Hindi naman natin alam kung ano yung napagdaanan nila to go to that. At wala tayong karapatan na mag-judge ng tao na parang, ay, nung naranasan mo to, ganito yung naging coping mechanism mo. Ako, nung nakaranas ako ng ganyan, ganito naging coping mechanism ko. Iba eh. Yeah. Kumbaga, mas lalo niyang mafe-feel na parang, I know that I'm weak. You don't have to, don't rub salt in the wound. Alam ko na yun eh. Kumbaga, if anything, if this is actually, what you're saying is actually coming from a place of compassion and caring for me. Edi sana tumulong ka. Wag mong banggitin lahat ng mga mali kasi trust me, every time I try to put myself out, to get myself out of this addiction, yun yung nasasabi ko. Yan yung nasasabi ko sa sarili ko. Yeah. But here I am, ganito pa rin ako. So if you really want to help, if you really want to to get me out of this, and trust me, I do as well. And I would really appreciate it if you prove nga na sinasabi mo na, kaya ako naman to ginagawa kasi may pake ako sa'yo kasi mahal kita eh. Then make it sound like you actually freaking care. Na parang, this is not what I need. I'm sorry, but this is not what I need. Alam ko na gusto mong tumulong, but this is not helping. So if you want to help, ganito yung gagawin. Like, kung ako naman, as compassion din sa'yo na I get that you want to help me, so I'm going to help you, help me. Parang gano'n. Parang tutulungan kita ko. Help me. Help me. My bullshit is your bullshit. Tutulungan. Kumbaga, it's sobrang delicate din kasi ng mga ganong uri ng bagay. Actually, yun nga yung dahilan kung bakit may separate yung field of science eh. Tapos ayun, kumbaga, yun yung parang thing. Ayun nga, again, hindi naman kami expert. Pero ayun yung parang nade-deduce ko or observe ko the vibes as someone na umiinom ng stage. Receiving it on the other end, right? Like parang ikaw yung nandun sa like you are receiving na hey, yung ka nang inom, masama yan sa'yo ah. It's annoying, right? It's annoying na pakinggan siya on the daily. Almost on the daily, right? Pero yeah, wow. I have something may gusto kong sabihin doon sa part na yun. Kasi, bigyan din natin ng let's say, ng something doon sa mga taong nagsasabi sa atin. Or, alam mo yun, parang sumusuway sa atin. Of course. Kasi, minsan kasi, pag addicted ka, hindi mo na alam yung ginagawa mo. Addicted ka na eh. Hindi mo na alam yung nangyayari sa sarili mo. I mean, alam mo na, di ba, talagang dependent ka dun sa, let's say, substance or dun sa thing na yun, na kahit ano pa man yun. At nakikita yun. Sugal or anything, yeah. Oo. Like, let's say, hindi mo alam yung pinagdadaan ako. Oo, hindi na, yung ibang tao, syempre, hindi talaga mararamdaman yung nararamdaman mo directly. Pero nakikita nila yung epekto nun sa'yo. Kaya sila nagsasalita. Or, let's say, may sinasabi sila. Like, kunyari, let's say si Sign. Diba? Pag sinasaway ako ni Sign, kasi nakikita niya may mali na eh. Ganun si Sign sa akin. And I think tama ka na hindi, ang magsasaway sa'yo, hindi lahat ng tao. Meron lang yung certain people na dapat magsasaway sa'yo. Kung hindi, magiging stubborn ka, titigas ulo mo. Hindi, iinom pa ako ng 10. Yeah, yun. Parang gusto mo i-prove lalo. Eh, no? Di ba? May ganun iinom pa ako ng 10. Mo. Ba't nga alam? Iinom ako ng 2 ngayon. Yeah, exactly. Meron mga tao kasi na parang they think they are qualified enough to say such, alam mo yun, who asked? Sino nagtanong? Kumbaga, alam mo yun. Who asked? Kumbaga, medyo nakaka-bother yun. Lalo na kapag marami kasi. Kapag isa lang, pwede mo pang brush off na parang, thank you. Thank you po. Pero kapag marami na, ano po uli pangalan mo? Di ko pa kayo kilala eh. Tapos, ayun, na parang, pero thank you pa rin, syempre. Kasi, ayun nga, pagmamalasakit, ganun. Pero, ayun lang, kumbaga, kung merong mahalagang tao sa atin, kumbaga,
Actually, you know what? May Ayun. tatanong ko sa'yo. Kasi, yan yung, let's say, yan na yung addiction mo eh. Diba? Yan yung vice. Pangit. Ba't addiction yun? Okay. Yan yung vice mo. Paano siya nakaka-apekto sa paggawa mo ng art? Kasi ganito yan eh. Sa Amerika, ang mga rapper ngayon, addicted Solid sa na ano fentanyl. Diba? Sa fentanyl. Diba? Ganon Solid sila. So, segue yun, ikaw solid. ba? Or let's say, si Juice WRLD, namatay sa overdose. addiction din sa plane. Yan, na-overdose siya. Pero OD. dun sa kanta niya, kung papakinggan mo ang mga kanta ni Juice WRLD, nagsusumbong na siya, na-addicted siya. Lagi niya sinasabi na I addicted feel like- ako. Hindi na ako makaalis dito. Ganon Ang gusto siya. ko i-highlight, tama ka, like, ang dami musician na overdose Yeah. cause of that, right? Si Michael Oo. Jackson. Actually, Pero hindi ko yung alam kung kumanta alam ng niyo to. Cranberries, I feel like, yung connected by musicians sa Vices? Like, Actually, lahat ba hindi. ng mga musikerong like may ganun. Merong Yeah, theme. ang ganda ng question ni Jabez. 27 Club. Alam niyo ba kung ano yung 27 27 Club? Ako hindi, Ang daming mga kilalang artists ng 90s. Hindi ko alam kung kasama yung 80s doon, pero 90s, 2000s ata. Napatay na sila by 27. Or, specifically nung 27 sila namatay. Tapos karamihan kaya doon, yun yung either, gotcha. tapos yun yung... kaya 27 Club. Kasi, okay, gets. Kasi 27 sila na. Ay, oo, parang Tapos, naano ko siya. Narinig ko yung something. Sa Nirvana ba yun? Oh, yung si Kurt. guy doon? Linkin Park? Yeah. Linkin Park? Although Linkin Park. si Kurt naman kasi, Kurt Cobain? Oh. si Kurt Cobain ano siya eh. But yeah, I think komplikado yung Nag-unalive self kasi ang siya. nag-live, yeah. Ayun. In Minecraft. parang ang dami nating i-blur na word dito sa... Hindi. Pero ayun. Tut. Parang Japanese. No, pero yeah, like parang, di ba episode kaya na. may terminology na tortured artist? You know, like parang Tortured yung artist, vibes. yeah. Pero bagay ti Jabez nga din, parang napansin ko bigla, nag-click sa utak ko na, karami ng mga artists, musicians, in to be specific, may substance abuse. Kung ano man Okay. substance, I'll be alcohol honest, or yeah. drugs or ano. Yeah, so, maganda question yun na nakaka-impact ba yun? Nagiging mas creative ka ba? You feel like kapag Hindi siya. dahil meron kang, Para or sa ano akin, lang, labas yan sa art mo. Parang ganun. it's not a matter of creativity, but more of productivity and efficiency. Para sa akin, personally. Na parang Kasi productivity to create. i-shoot. Yeah. Wow. Kasi ang Mag-shoot kasi. nangyayari kasi. Tapos minsan kahit creative ka and you actually want to do it, you don't have the strength to do it. Tapos yun ngayon yung parang na-feel ko na, pati yun din yung dahilan ng mga maraming managers. If ang nagiging basehan ko kasi dito is yung mga biographical films, autobiographical films ng mga biographical films ng mga artists, which is basically Elvis, meron pa Si Elvis, yep. basta basically yung mga yung mga Yung Queen? yung Part sa ba siya Queen, Queen. ganyan. Yung Bohemian Rhapsody, ayun. Yep. Kaya sila nagiging ganun, nagiging addicted kasi nagsisimula siya sa kasalanan ng mga manager to. Hindi manager basically. As a manager, kailangan yung product na hawak mo, which is basically yung artist, kailangan top siya sa lagi, as in Top siya condition. 100%. Top condition. Kaso ang problema nun, Gets ko na. pumapasok siya ng hindi top condition, tapos here, take this. Take Pampa-top condition this, yeah. for this Interesting. actual thing. Tapos ang problema Unless na nun, maging dependent na. nagiging dependent o kaya, katulad ng sinabi ni Jabez kanina, nagka-crash out after. Tapos minsan doon Nagka-crash out namatay. after. Ay, Yeah. ayun, doon na Nagana live. Yun yung yun yung pinaka isa sa hindi ko ganito kasi kung titingnan nyo sa rapper, yun din kasi yung pinoportray nila. It's either money, babae, drugs, kotse, bahay, di ba? Lahat ng makakapagpa Materialistic. alam mo yun? Yeah. Or makakapagpa ng vibe mo makakapagpasaya sa vibe mo. Pero syempre, at saka ito, kung iisipin mo, even though legal siya sa US, yung ibang states, si Snoop Dogg pag gumagawa lagi nakamariwana. Yeah. Actually, ang running gag sa kanya, lalo na ni Eminem, parang may ulap daw palagi sa loob ng booth every time na kumakanta sila. That's very cool. Yeah. Gumagawa sila ng Yun yung running gag ni Snoop Dogg. Lagi niya ginagawa
Ay, go. Ayun, laging ginagawa. ginagawa din. Laging ginagawa ni Snoop Dogg na lagi siyang hindi ko alam kung dependence na yon or pero feeling ko dependence na sobrang dalas eh. Yeah, I As feel in, like, lagi eh. Ayun, kumbaga Everyday daw siya. Like, nakakailang joints siya everyday. Like, walang tigil yun. I feel like, Pag-gising, substitute sa air parang yun. ganun siya. Yeah, sa hangin eh. Pagkasama na sa hangin yun, ng katawan. I mean, you know, Yeah. makes great music to this day, di ba? So like parang, yun ba yung running on fumes? running on fume. Grabe, Ayun. no? Ang hirap lang, ang iba kasi, yung art mo, pag meron kang dinipendehan dyan, like let's say, yun nga, fentanyl, or let's say, naging, alcoholic ka. Kasi minsan may hinahanap kang kick. May hinahanap kang kick minsan para mag-start. Let's say, yung diesel, para sa car, 'di ba? Sa Bago car, siya mag-start, kailangan mo ng diesel, 'di ba? Parang ganoon siya minsan eh. 'Di ba? Kailangan mo nang mag-kick dun sa kapag walang-wala na, blanco-blanco ka na, meron kang deadline, kailangan mo magpasa ng ganito. Ito ang mahirap sa mga artist. Yung mga kasama nila sa paligid nila, sila din yung nagpo-push na okay, ito yung ginagawa ko kapag may, let's say, hindi gumagana yung utak ko. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Aldous, na take this. Tapos yun na, hanggang sa maging dependent na sila, di ba? Kaya sobrang hirap maging artist, especially mga musician, kasi nandyan yung fame, di ba? Anong kadikit ng fame, di ba? Siyempre, let's say, yung party, pag may party, merong something, di ba? So, ewan ko. Maski dito sa Pinas eh. Dito sa Actually, Pinas. underground ng Pinas, ganun din ka eh. Actually, pop me up nga, di ba? Sino tawag dito si Good shit. Good shit. Si Hev Abi ata. Hev Abi, yeah. Si Hev Abi ba? Parang maraming Actually, hindi ko alam kung si Hev Abi. Ayoko naman i-besmirch Or yung Shanty pangalan Dope. ni Hev Abi. Sino ba? Pero ayun, kumbaga, yun din yung ngayon, yun din yung parang sumikat na music. Actually, last year, mas sumikat yung ganong type na music. Na parang yung tungkol nga siya sa parang pagpunta sa sa bar. Morato? Yeah. Sa Morato. Si Hev Abi nga yan. Ayun. Actually, nga, si Hev Abi nga. Yung tungkol sa Morato. Ayun. Yung sa Timog, yung sa yung mga party place, basically. Party place. Yep. Tapos ngayon, parang ang daming mga tao ngayon na kumakanta ng mga kanta na kahit hindi naman nila alam kung ano ibig sabihin nun. Or at least alam nila, pero hindi pa nila na-experience. Na-experience. Yun yung parang nagiging ngayon, yun yung nagiging gateway para i-try nila na parang Tas, I mean, hindi ko sinasabi na parang weak-minded yung mga tao na parang gusto sinasabi ni Hev Abi to kaya gagawin ko din. Hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun. Pero wag mo sabihin sa akin na hindi hindi na ako curious yung kahit sinong tao kapag napapakinggan nila. Hindi bad influence ang music, hindi bad influence ang video games, hindi bad influence ang kahit ano kasi nasa sa tao yun. Kung paano nila iti-take in. Kung paano nila iti-take na this is a show basically. I am a brand basically. Kumbaga, this is not me. This is not who I am. If this is who I am and I do this every day, I would probably be right now. Yun yung thing na parang sobrang filtered din kasi at sobrang iniiba yung iba yung fame life, yung Hollywood life sa real life. Kahit na mga Hollywood stars. Alam mo yun? Kahit na mga sikat na tao. Kasi kung ginawa ng mga normal na tao yun, kahit sikat pa sila, yun yung mangyayari. That's the struggle. Pero like, I feel like so nasagot mo yung tanong, right? Parang, tanong kasi yung Jabez kanina is, yun ba, like, kailangan mo ba yung, let's say, yung staying to like be creative? Hindi. Like parang, more so to be productive. Para matap in mo yung creativity mo. Hindi siya tama ba? Hindi siya matap. Kasi, kaya kong matap yung creativity ko. Although, yung paggawa mismo, yung
to put, ang lakas pa na to put the writings on paper. Dun yung minsan kinakailangan ko. Although, kaya ko rin nasabi na parang on the verge but not actually, Kasi kaya ko pa rin naman gawin. Like, hindi naman ako wholly dependent ng productivity ko sa I can live a day o kaya I can create without drinking caffeine. Kahit energy drink or kape, wala. Hindi ko siya super kailangan para umano. Pero if there are days na parang I am creative but I feel that I'm not productive or not efficient enough when I'm creating, but there are a lot of ideas and a lot of good lyrics, melodies na pumapasok sa isip ko. Tsaka ako ngayon na parang okay, let's bring out the big guns. Ayun. Doon ngayon siya doon ngayon siya magagamit. Doon ako iinom ng energy drinks or ng caffeine basically. Kasi minsan kape okay lang din eh. Ayan. Yeah, I feel like to relate to you a bit, I feel like sa akin before, hindi ako creative more so. Like parang I feel like naging habit ko lang siya, naging vice. To the point na munti ka na siya mag-addiction. I think nakita ko ni Jabs before, nandiyan pa ako sa Pinas, natutulog ako mga 4 to 5 a.m. na. Di ba? Pre, alam mo yun. Tapos hapon na ako gumigising. Kasi ang nagiging habit ko is hindi siya midnight, madaling araw na mga 1 a.m., 2 a.m., nagma-Mountain Dew ako. Uminom ako ng Mountain Dew. Mga 1 to 2 glasses ng Mountain Dew. And I feel like na-impact niya yung buong ko kasi like, hapon na ako gumigising. So, nauusog lahat ng schedule ko, right? Kasi hapon na mga 3-4 p.m. na ako nagigising. Kasi natulog ako mga 5. So, like parang siya, like parang it's looping, right? Natigil lang yun nung umalis na ako dyan. Nagbago yung time zone, right? Pero, ang scary nun kasi like parang, to go back na sa ang scary nun kasi, yung thought mo lang kanina na parang, kapag nandun ka, when you're nandun ka mismo, sa the thick of it, aware ka eh. Kasi minsan aware ako na hindi ko naman ito kailangan inumin eh, right? Pero like parang, it's there. Hinahanap siya. Alam mo, like parang nagiging part, nagiging part na siya ng nagiging part na siya ng life. Parang, same kay Snoop Dogg, right? Yung the weed. Joint, yeah. Parang na siya nagiging katabi mo na siya the same as breathing. Like parang routine. Pagising ko, maliligo ako, maghilamos, inom ako Mountain Dew. Kasama na siya sa life eh, no? So like parang yung hindi magsisimula yung araw mo hanggat di mo nagagawa. Parang ganon yan. Which is very dangerous. Very dangerous talaga. Yeah. I feel like, ganon ka ba, James? May ganon ka ba? Kasi ako like parang I feel like inisip ko, ano ba yun? May ganun ba ako before? I feel like, di ako maka-alcohol person. Hindi rin ako nag-yosi. Pero I feel like yun naging talaga na-addict talaga ako. Like, colloquially, nasabi ko word na na-addict. Kasi talagang, every week, kailangan meron akong 2 liters ng... Minakatambay, di ba? Para alam mo yun, di ba? 2 liters sa ref. Like, kailangan, at least, alam ko na meron akong huhatakan kapag gusto ko siya. Which is almost daily. Noong nagkaroon ako ng ganyang malalang stage nung nag-start ako sa call center. Parang siya. Oh, yes. Sobrang stress talagang as in to the point na titingin ako sa salamin ng banyo, namumula ako kasi stress na stress ako. Pagpasok ng call, mumurahin ka, hindi mo alam yung sinasabi nila kasi English. Kasi nag-i-start ka pa lang eh. Yung tenga mo hindi pa sanay eh. Hindi pa sanay. Pero ito na-addict ako sa Yossi. Tapos yung mga syempre ka-workmate, inom after shift. To the point na nagpunta kami ng hospital kasi may UTI na ako. Oo. Tapos tinanong doon, kasama yung nanay ko. Tinatanong ako, alam mo yung meme na kapag yung anak mo tatanungin ko nag-yosi o nag-ano. Tapos hindi yung anak hindi nandiyan hindi ka maka hindi mo di ba? Kasi basically ina-out mo yung sarili mo doon na I'm sorry you had to find out this way. Ish. May ish eh. Ilang yosin tinitake mo? 10 5-ish, yung something. Ish? Anong ish? What do you mean ish? Anong ish? Hindi, pero gano'n. Yung nanay ko nakaganyan sa akin, no? Di ba, kilala mo naman nanay ko sa inyo. So, parang, oh shit, may papagalitan pag uwi. Pero ito na ako. Hindi ako pinagalitan pag uwi. Hindi, wow. Tapos uminom ako ng
pinainom ako ng tubig. Tapos may tablet eh. Parang i-dissolve mo siya sa water. Tapos buko. Ayun. Gumaling naman ako after 1 week. Pero, pag nagka-UTI kami, iba. Talagang parang kang manlalata na ewan. First time ko nagkaroon ng sakit ng ganun, na talagang ininda ko. UTI talaga. Ang hirap. Kaya ngayon, tiyan mo, di na ako nag-Yossi. Pero uminom ka pa rin. Well, eto, so what made you stop? I feel like ito, kasi sa point ko na to, ako, a radical na like, change sa environment, you know? Para hindi ko na siya matuloy. And, hindi masarap dito yung Mountain Dew. Magkaiba lasa nila. Yun nga yung sinabi mo nga. Magkaiba ang lasa nila. Oh. Kulang ng daliri na naghahalo doon sa Mountain Dew. Yung umaalog-alog yung ulo. Oh, yun. Hindi, pero like, masyadong matamis. Asin ng OA. Like, ang asin ng OA, hindi na siya masarap. Malasa na siyang candy. So, hindi ko na siya ininom. Mga ilang buwan na hindi ako umiinom. Pero like parang, yun yung nangyari sa akin. Kailangan may radical na change ng environment. Ikaw, what made you like stop? Kasi I feel like si Aldous, tatanungin ko siya. Actually, napapaisip na ako. Sabi ni Aldous, lilipad daw siya ng ibang bansa. For you to stop? Pero ikaw, Jabez muna, like, nag-stop ka ba after mong mag-UTI or nag-continue ka pa? Pero, anong nangyari para at least, kung hindi matigil, mag-lessen na yung yung takot mo yun eh. Yung takot talaga yun. So yung takot yung nag-push sa'yo to like change yung behavior. Kasi masakit eh. Ang hirap magkasakit ng UTI. As in, ang hirap. Like, yan ang hindi ko pa like, paano mo hindi ko kasi ako nagkaka-UTI. Anong difference? Alam mo like, yung pag-iihi ka, parang may something doon na nakabara. Doon sa, basta may blocker, parang ganun. Na parang, shit, hindi ka makaihi. Ganun. So masakit, parang, right? Yun yung idea doon? Yeah. Masakit talaga. Tapos, parang nanlalata ka, yung legs mo nanlalata. Ganun siya. Mm-hmm. Hindi siya madali. Yun din yung sa akin na kasi may nararamdaman ka na eh. Yung ako naman, hindi naman ako naging addict. Parang nakasanayan ko lang. Shit, stress, Yossi, inom. Parang ganun. Okay. Nung kinailangan na itigil, nung nagsalita na yung katawan ko, okay, stop ka na. Stop ka na? Okay, opo. Nakinig din utak mo. Sige, stop na po ako. Kasi parang parang, I think, yun nga, tama ka naman, Aldous talaga, na ang addiction, alam ng na-addict sila. Yun yan eh. So, yun yung first step, right? Of every, like, to change, like, sa Alcoholics Anonymous, right? Like, parang acknowledgement na, okay, I have a problem. Yun yung first step. Awareness. Kailangan. Second step is, yun na yun. So, like, ikaw, Aldous, like, so, kanina, kinoment ka namin ni Jabez kasi, like, nagulat kami. Actually, ako, to be honest, nagulat ako na sinabi mo na, malapit na ako actually. So, wow! Kasi gusto lang namin actually biruin ka na, damn, like, puno yung basurahan, right? Puno yung bucket. Tapos, yun na nga yung naging content ng buong episode. Yun naging content. Pero like, nagulat ako kasi yung liko nito, naging biglang yung topic, naging biglang, oh shit. Parang intervention/interview, in a way, ang weird, no? Pero like parang, interviewation? Like parang, interviewation, parang gano'n, no? So like parang, ikaw, like parang, hindi mo sinasabi kasi aware ka na, right? So, ano ba? Like parang, sa tingin mo ba, ano yung sa tingin mong solution right now? Kasi I feel like, since your dorm days, eto na yung naging, parang yung kay Jabez, naging habitual. Parang sa'yo din nag-start yun, right? If stress ka, ikaw lang mag-isa, or sa dorm, like walang supervision ng parents, so like parang, oh shit, I can drink. Tapos yung kasama ko pa, yung kasama ko pa, lagi kong kasama uminom ng Actually, yung kasama ko naman doon, puro Mountain Dew din. Mountain Dew naman yung kanya. Ay, Mountain Dew talaga yung gets ko. I get the guy. Insert natin si Sign. Si Sign yan, no? No, yeah, legit. Like, may sakit sa Mountain Dew ng Pinas. So, like, parang it hits the spot talaga. Nagiging tubig ko na siya dati talaga. Meron nga kasing hinahalo yun na gano'n, no? Pag kasi sinusukat. Pag sinusukat kasi yun, hinahalo yun ng kamay. Oh, yeah. Pampalasa talaga. So parang, yun, nag-start siya sa habit, right? Or, ngayon, years later, masasabi ko bang years? Tama ba? Kasi, years. Kasi gumraduate na. Years. Yeah. Nandun pa rin siya. And is it, like, meron bang changes sa body mo ngayon? Maybe, kasi si Jabez, ang nangyari kay Jabez, okay,
yung katawan Nag-IoT, ko, bumibigay na. I need to stop. Oo. Ikaw ba, like, ayaw ko kung comfy kayo share, pero like, na-curious ako lang, Nagpa-palpitate tingin mo ka ba right ng now? sobra, ganun? Mas yung malala yun sa akin. kailangan mangyari para mag-change ka. Or para Nag-shiver ka matakot ba? or Parang ganun. Actually, the thing... may withdrawal, ganun. The thing about this is that hindi ako magbibigay ng ibang like information, pero para sa akin kasi being in pain, like suffering, sucks. Malamang. Kasi masakit eh. Pero hindi siya driving factor sa akin para tumigil sa isang bagay. Oh, shit. Ayun. So Kaya, you're in deeper. Oo, Mas malalim oo. ka na ngayon. Yeah, Tapos, it's Yeah. not just about the things that na nakasanayan ko. Hindi lang yun doon sa mga bagay na yun. Like, in general, like as a person, like being in pain or suffering sucks, pero hindi siya driving factor for me to, like physical pain hindi, iba yung ibang pain. Pero yung pag physical pain, hindi siya driving factor para sa akin. Kasi meron mga times na, ilan na tayo, 1 hour and 16, ay baka ma-drug to ng parents ko tapos biglang dito sumakto sa part nito. Pero ito yung Mommy, Daddy, I'm an addict. I'm Hello? gonna admit, aminin ko na. I'm opening the closet. Addicted ako and sa I stick. am a stingaholic. Ang tawag dito? Pero marami na ako na ramdaman. Actually, the people who care about me don't know about this. Kasi hindi ko sinasabi sa kanila. Pero marami na naramdaman. Jabez, exclusive scoop. Midnight scoop. Midnight crisis scoop. Para sa mga natin, para sa mga listeners natin na nagsistick around for more than an hour. Ayun, hindi. Pero meron ako mga nararamdaman. To the point na napa-WebMD na ako. Malala pa naman kapag ginugugil mo yung You have cancer. I know. WebMD, malala. Yung nung sinerch ko yun sa akin, ang sinabi sa akin, ay, meron ka ng muscle necrosis, pre. Wala na, namamatay na yung muscles mo. What? Hindi, pero kasi ang nangyayari kasi sa akin, nung time na yun, actually, kakagraduate lang around that time. Tapos, syempre nag-aano pa rin ako. Tapos, feeling ko dun nabigla yung katawan ko. Kasi, hindi na ako pagod eh. Ano na ako basically, I'm free as a bird. Kumbaga, wala na akong kailangan gawin. Hindi ko na kailangan lumabas, pumunta school, o tapos pabalik-balik. Wala nang stressors. Wala nang anything. Pero, nagstay pa rin yung pag-inom ng energy drink, ng caffeine. Tapos nag-caffeine pa rin. Tapos napunta dun sa point na hindi ako makainat kasi pinupulikat ako every time na kahit saan ako uminat. Kahit anong parte ng katawan ko iinat ko, cramps. Andun na siya sa point na yun. Tapos it will last for days on end. Natakot ako konti, pero it didn't stop me. Tapos ngayon, gusto ko yun. doon naman, gusto ko yung konti. Giga Chad. Hindi. May physical pain na, but I keep drinking. Pero para sa akin naman, kumbaga kasi sabihin natin na kung para kay Jabez, ang nagpatigil sa kanya is yung katawan niya nga. Para sa akin naman, ang masabi ko lang naman is iba-iba yung magpapatigil sa lahat ng tao. For sure. Like merong mindset, merong mga for sure, biggest sa kanila. Para sa akin, nagtatry din ako ng mga actually yung tungkol dun sa physical pain, tinry ko yun, tapos it didn't work. And I kinda know why it didn't work, tapos bawal ko i-share yun kasi family friendly. Yeah. Pero ang naisip ko nga ngayon is actually magfa-full circle tayo. Yun ngayon yung naisip ko na parang okay, kung okay lang sa'yo na nasasaktan yung katawan mo, okay lang sa'yo na parang namumulikat ka every time na ang ina-experiment ko ngayon sa sarili ko is alam mo sa sarili mo na as an artist, full circle talaga, wala lang, sobrang astig lang. As an artist, sinabi ng parents mo at sinabi ng maraming tao na walang pera dyan. Tapos ngayon, na sobrang hilig mo uminom ng Sting or ng mga most of the time or most probably yan yung dahilan kung bakit nagmamagic yung pera mo. Nagiging summary siya, pre. Wala lang, sobrang angas lang talaga. na nagmamagic yung pera mo. Tas di mo alam kung bakit. Tapos alam mo na walang pera sa art, lalo na kung you're not putting yourself out there, kung wala ka sa
ulan para kidlatan. Galing, ang galing pre. Hindi, Thesis pero yun. statement. Ayun. Tapos, if you're not putting yourself out there, hindi ka, mas lalo kang hindi kikita. That's why art doesn't pay. Tapos, ngayon, na hindi ka hindi ka kumikita, kaya ako ngayon sinabi sa sarili ko na, okay, take note of all your income as an artist and take note of all your expenses as you. As a Sting dependent person. Isulat mo yun lahat. Tapos ngayon makikita mo na ito yung socio-economic status mo. Ito yung socio-economic ito yung magiging place mo. Tapos kapag nagpatuloy ito, ano mangyayari sa'yo? Baka kasi mapunta pa dun sa point na hindi na siya parang, it's not just a pera thing anymore. Yeah. Baka mapunta na siya dun sa point na sa sobrang kakasting mo, mawalan ka na ng either energy, resources, or basically yung drive na gumawa ng art. Ang isa sa mga core trait ko as a person is, I'm an artist. I want to be an artist. I want to continue to create art. So parang binibigyan ko ng ultimatum sa different ways yung sarili ko. Tapos ngayon na nakikita ko na parang gateway na parang doon magsisimula is yung socio-economic nga na parang basically interesting. Yung pera, kapag gastos ka ng gastos tapos di ka naman kumikita. Kasi basically, sabihin natin na kumita na ako sa music. Of course. Pero, commissioners run out. If hindi ka maghahanap ng mga kliyente o kaya na magpapaproduce para sa'yo, titigil yung daloy ng pera. Kapag tumigil yung daloy ng pera, pero lagi kang, dahil dependent ka sa Sting or mahilig gastos ka sa Sting, gastos ka ng gastos. So ngayon magiging ongoing at magiging consistent yung out ng pera, pero yung in ng pera, hindi. Kasi artist ka. Tapos ngayon, dun ko ngayon pinag-connect. Tapos parang, I haven't tried it yet, pero I plan to try it really, really soon. Kasi mahilig din naman talaga kasi ako magsulat. So, dati gumagawa ako ng sulat ng kanta. Ngayon, I'm going to take some of that time para isulat, no? Okay, pasulat yung gastos. Ginastos ko ngayong araw na to. Kasi, and actually, it's hitting 2 birds with 1 stone. Nakapag-budget na ako, na-monitor ko pa yung sarili ko. So, yun. Kumbaga, yun yung magiging, yun yung game plan ko ngayon sa, sa bagay na yun. Kasi, and then, yun din pala, last thing about addiction. Kapag na-addict ka sa isang bagay, nasasaktan yung mga tao na mahalaga sa'yo in ways na akala mo hindi mo naman sila nasasaktan. Sabihin natin, let's say, meron akong girlfriend. I mean, I'm not saying na this is hypothetical. I actually have a girlfriend. Sorry. Ayun. Let's say meron akong girlfriend. Sorry. Hindi. Sana meron ako. Hindi, kasi na-realize ko lang din ngayon lang na actually hindi lang naman na may girlfriend ka. Kahit sa ngayon ko na-realize last thing about addiction. I have a girlfriend. Ganun na yung Sting, no? Na blackout niya na may jowa pala. Hindi, in a way, that's how it looks like. That's how it looks like. Bakit? Kasi my girlfriend actually asked me one time. Sinabi niya sa akin, bakit kapag sa sarili mo may pera ka, nakakapaglabas ka ng pera? Pero kapag magde-date na tayo, parang wala ka na, lagi mong pinapakita sa akin na walang-wala ka. Tapos ako parang, napapaisip ako na parang, sorry kasi wala talaga akong pera eh. Tapos now that I'm realizing it, a lot of the things that I'm doing to myself because of the dependence or yung hilig ko sa Sting, yun yung nakukunan basically ng resources yung dapat na binibigay ko sa girlfriend ko. Pwede rin yun kay kuya o kaya sa sa parents ko, sa pamilya basically. You hurt a lot of people. Kumbaga, when you're an addict, akala mo nasasaktan mo lang sila kasi you're doing the thing that na ayaw nilang gawin mo. It's not just that. Ang daming mga bagay na
ikaw din, responsibilidad mo rin naman bilang boyfriend o kaya bilang anak, bilang kapatid, bilang kaibigan, ganyan na parang, I'm actually really tired na laging ako na lang yung nililibre ng mga Steam games ng mga kaibigan ko. Sinasabi ko sa kanila na soon, kapag sumikat na, kapag ganito, ganyan, ako naman manlilibre sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pero bakit? It's not just, I'm not trying as much as an artist. It's kung paano ako as a person. So it bleeds dun sa ano mo. It bleeds through my relationships. Yeah. Kumbaga, actually, ang bigat na nga nung ano na to, nung episode na to. Sorry sa mga listeners natin dyan. For the first episode, ang expect ko like parang, let's explore kung paano mo, what's the inspiration for the theme ng podcast. Yun sa yung topic, right? Pero nag-list tayo sa like parang... Like 500 stocks talaga. Troublesome addiction, like the death of the artist. Oh shit, damn. Ayun, pero yun. Pero actually, funny lang kasi, ang naisip ko lang din doon na nung napag-usapan na syempre, alam naman, let's be real here. I mean, this is transparent na parang syempre kakausapin ako ni Sign bago ako mag-co-host, diba? Pero yun, nung sinabi niya sa akin na parang ang sinabi ni Sign sa akin, hindi ko alam kung okay lang to i-share sa listeners natin, Sign, na parang go for it. Basically, papakilala nga ako. Ano siya? Announce. Papakilala ako. Kaso ang problema nun, nung pinakilala ako sa Midnight Crisis, yung pinakamalala ko kaagad na yung lumabas. Pero, lumabas agad, yeah. Pero, it's very Midnight Crisis. I can say na it's very Midnight Crisis. Why? Kasi katulad din ng sinabi ko before, kapag meron kang kausap ng midnight o kaya coming into early morning, you put your guard down. Nagiging vulnerable ka. Ito yung ito yung lore, right, Jabez? Ito yung pinaka deepest, darkest na conversations namin ni Jabez together over the course of the years na nag-usap kami. Nag-start talaga sa midnight ganong gabi. Sa gabi talaga, yeah. Usually around 11, 12 doon na yun. Yun na yun, like, oh shit, here we go. Alam na, kasi let's say mga 7, 6, 7, 8, medyo antok pa yung katawan namin niya, wala pa sa mood yan. Yes. Pero pag pumatak na ng 10, 11, lalo na yung peak, 11, 12, ayan, dire-diretso na. 11, 12, yeah. Dire-diretso na yan. Yeah, it takes great, like, big guts and like parang, no, ito, genuinely, like, we appreciate, like, again, just to be transparent lang, wala kaming like solid na parang outline of topics kasi like ang idea lang here, ito na, announcement na siya / is, gagawin, ka na, pagiging recurring guest / co-host. If let's say, na-addict ako sa Mountain Dew ulit. Or si Jabez si Jabez biglang na ano sa'yo. Nagka-UTI kayo ulit. Nagka-UTI ulit, right? Like parang, ikaw yung parang aming official safety net backup plan / ang dami kayo, audio / music guy. Tapos just to be clear lang din sa mga listeners, it's not as if merong like kailangan ko. It's not na kailangan. It's more of I'm always willing to help sa Midnight Crisis kasi nga basically nagsimula ako sa pre-prod ng Midnight Crisis, so kumbaga I'm always here kung kailangan ng tulong ng Midnight Crisis, which is the very same reason kung bakit nga ine-edit ko yung audio. Ayun. Very willing palagi ako to help kasi alam mo yun, if you have friends, kung hindi mo masusuportahan yung art nila, be a part of it. No, same. Yeah, exactly, right? Okay, Jabez, sabi niya na on the record, Jabez. Makakatulong ka in any way. Lagay mo na sa archives, okay? Para in case clip that. Clip that, chat, clip that. Kaso siya yung mag-i-edit na ito eh. Oh, shit. Ako yung mag-cut off niya yun. Kaka-cut off niya. Pero to go back lang doon sa point ko kanina, like parang yun nga, like parang yun yung goal nitong episode na to introduce you as a kung sino ka, right? And syempre yung works mo, right? Yun yung idea here, like i-explore sana natin kanina ano yung inspiration ng Midnight Crisis, ano yung mga like paano mo na-create tong ganito, kasi may mga parts ng song na narinig nyo on the background pag tahimik kami, diba? Nagpi-play siya right now. Pero yung idea, like it's a really cool na theme. Pero doon ako nagulat sa'yo in a way na like parang I wanna personally applaud you din, kasi like parang to open up sa amin, hindi lang sa amin, kundi like parang this is gonna release in public, and yun yung joke mo kanina na marinig to ng parents ko, pero like ang laking step yun to like
to explore this side of you na like, ako, ngayon ko lang nalaman. Actually, like, 5 minutes before tayo mag-start, ginoke mo na, guys, tignan na to. Like, it's a throwaway like na ano lang yun na, puno na yung trash can mo ng Sting or Cobra na drinks. And then, nag-devolve. Nag-evolve yung conversation into like, interview/intervention ngayon joke, right? Actually, na parang tama kayo na way na kung isipin yung nga DNA natin, ng Midnight Crisis, you know? Kung isipin din natin, like, ito, part pa rin siya ng episode, pero kakausapin ko si Sign pati si Jabez as executives ng Midnight Crisis. Guys, dyan muna kayo, kami muna ng tatlo. Okay, kung mamaya na kami lang. Kung isipin natin, it's kind of may pagka-redundant, although may pagka-unique kasi nga si D. James last episode, tapos ngayon ako. Kaso ang problema nun, it's both about music. Tapos kaya sobrang solid din na parang nag-evolve nga yung nag-evolve, yeah. Na parang sa simula ng episode na to, puro music. Tapos ngayon, tapos bigla naging heavy stuff ng dulo. Yeah. Kumbaga yung mga natin, for casual listeners natin yung simulang part. Tapos kapag, okay, nag-stay ka na ba ng 1 hour? Okay, ito na yung pag-uusapan natin. Nauuto ka pa namin. Yung sabi ni Jabez, kung nauuto ka namin. Kung nauuto ka namin for 1 hour this episode, ayan, ito papag-usapan natin. There we go. Ito na yung, yeah. Pretty awesome. Yeah, yun nga, like parang, I feel like yung, karamihan ng circle namin ni Jabez, kasi tayo, college, hindi tayo friend, mag-batchmates tayo, right? Batchmates. Hindi tayo classmates. Si James, naging ka-classmate ko siya for a semester. Pero like, parang weird kasi si Jabez din, right? Siyempre. Ang dami kong people around me na like, yung art nila is nasa side of music. Right? Ang cool lang nun na, wala lang, ang cool na like parang similarities lang recently so far sa Midnight Crisis canon. Na puro musicians yung mga nakakamakros namin people. Wala lang, ang cool lang nung na yun. And I feel like yung isang denomination ng lahat na, lahat may vices. Actually, like parang may no? Oo. Lahat naman tayo merong mga kina-addikan. Varying degrees of like parang severity, right? May iba na lang. Nagva-vary lang sa degrees. Yeah. Pero to conclude lang, yun nga, like parang, na-appreciate super na-appreciate namin yung, like, openness. Basically, to share you, basically, right? Like parang, it must be, medyo, hindi naman daunting, pero like, in a way, kind of scary na like parang, kanina naging vulnerable. Kaya tinanong ko if comfy ka lang i-share. If not, okay lang. We can go to another topic. Kasi addiction is something na hindi, like, hindi siya madaling pag-usapan, right? Kasi parang like, it's part of you na, like, hindi siya criticism of your art na parang, you could change your tempo or baguhin mo lang tong instrument ito. Like, you can still separate yourself from it, right? Pero like, kasi when it comes to this, like, yung criticism is like your behavior na hindi sa iba tao, hindi sa sarili mo, which is like harder to like absorb kasi like parang, just, may layers and layers lang of but for you to like to open up and like parang admit and even explore, kasi naging, like, okay ka sa amin na like at least tanungin ka, about stuff. Personally, super na-appreciate ko yun. Like, doon ako na mind blown na open ka. Actually, ngayon napag-usapan din natin to. If anything, naging mas concrete nga din yung parang plano ko to do something about it. So, I mean, it's always, hindi siya mukhang ganun kasimple, pero it's medyo simple siya kapag nag-start ka ng gawin. Like, when you talk to somebody, whatever it may be, na pinagdadaanan mo or meron kang dalahin, kumbaga, all it takes is a little courage and actually putting yourself out there. Ayun nga, hindi ka makikidlatan kung hindi ka nagpapaulan. Ganon din sa paghingi mo ng tulong sa mga tao. If anything, yun yung nagiging epekto ngayon sa akin. Na nakatulong kayo kasi, nakapag-usap tayo na merong episode ng Midnight Crisis, ganyan. Pero, dahil inopen ko rin yung sarili ko because I had some kind of courage na kahit hindi naman full, kahit konting courage lang na i-open up sa ibang tao na, ito pinagdadaanan ko, I think I'm getting too dependent or too addicted on caffeine. Kapag yun yung nangyari, na parang sinabi ko yun sa inyo, tas we got to talk about it, tas parang ako, now that I'm talking about it,
ako rin sa sarili ko yung makaka-realize na, ay okay, ito yung pwede kong gawin at ito yung dahilan kung bakit gagawin ko to. Kasi yun, that helps. Tapos kumbaga, ito yung parang new generation ng mga artist na marunong mag-handle ng self-reflect. Pati ng addiction nila na parang I mean, ayoko magsalita ng tapos pero it's a good thing na parang nagsa-start. Kasi just beginning, baby steps. Ayoko maging part ng 27 Club kasi 26 na ako, first of all. I don't want to have... One more year. Makaabot ako 28, safe na. Pero ayun, kumbaga, I don't want to be a part of the 27 Club kasi hindi pa naman wala pa akong nararating at marami pa akong pangarap sa buhay. Marami ka pang plans. Yeah. Pero yun din yung dahilan kung bakit I need to take care of myself more. Which is basically the thing that my parents and my girlfriend and basically everyone who cares about me, yun yung mga sinasabi. Tapos yun. Kumbaga, okay, pinagtitripan ko yung parents ko na, uy, nakikita niyo ba to? Pero kung nakikita niyo to, thank you. Pati sa girlfriend ko, thank you sa sa akin, sa basically holding me down and reminding me na what I'm doing to myself isn't good. Pero yun, kumbaga, ang dami ko sinasabi na, uy, dapat ganito yung pagsabi sa akin ng mga taong mahalaga talaga sa akin. Pero, kung yun yung way nyo ng pakipag-usap sa akin, whatever it may be, sobrang na-appreciate ko yun. Kasi I'm fortunate enough to have people like you na magsasabi nga sa akin. Actually, kahit si Jabez nga, yun din sinabi sa akin, di ba? Na parang, uy, masama yun kapag sobra. Kahit hindi niya sinabi na parang... Yung initial reaction niya, yeah. So, sobrang na-appreciate ko yun. Jabez, pati sign itong episode na to, itong buong episode na to, sobrang laking tulong. Actually, sobrang laking tulong. Wow. Yung unexpected. Yung sabi ko, walang outline to. Cry for help pala yung episode. Yung episode na to, yung pala yung parang means of, help me! Help! Hindi, pero at least na ilabas. Pero ayun, kumbaga, ayun din pala, please don't look at me as my struggles. Kasi the same don't define me, the same as James. Mas solid. Na-connect. Yun din sinabi ni James, if I remember correctly, na parang ayaw niya ma-define yung personal, art, siya. Ayaw niya ma-define siya as kung ano yung lacking sa kanya. Which is very profound to say. Ayun. So, nagpasay din, Same. Na parang, there is no greater privilege for an artist to be known not because of who that artist is but because of their art. Their art. Yun ang pinakamalaking privilege na maibibigay natin sa mga support natin sa mga artist na mga kakilala natin upcoming. Sa kapamilya, kaya kaibigan, ganyan. Yung pag-support. Kapatid. Lahat ng channel, no? Ayun. Yeah. Wow, what an episode, Jabez. For sure, man. Ito yung magic of no outline, you know? Magic of spontaneity. And the spirit of the Midnight Crisis. Yeah. And again, sa mga listeners, sa mga watchers natin, kung may gusto kayo na itopic, just let us know. Diba? Yeah, share thoughts, your experiences, you know? Again, Aldous, thank you so much. Thank you very much. You'll see more. You'll hear more from Aldous sa mga susunod na episodes. You know, you'll never know. He'll dip in and out. You know, kapag may mga topic na very interesting and relevant, right? Follow us sa Socmed. You know, TikTok na magpo-post eventually. Gagalaw yan. TikTok, Facebook, Instagram. Do something. Come on, do something. Yeah, YouTube. Spotify. Follow us. YouTube, subscribe. You know, kung nanonood kayo right now, hello. Subscribe. Press subscribe. Like and subscribe. Kung unang episode mo to, sorry. What a topic, right? For bilang first episode. Pero, you know, that's Midnight Crisis for you, right? Pero malapit na rin pala ako magkaroon ng Spotify. Actually, ang dami kasi nagtatanong din sa akin. Tatanungin kita. Like, plug anything if you wanna, you know, gusto kang i-plug or i-link. There's nothing much to plug kasi ang meron lang sa akin yung YouTube ko lang, yung YouTube, yung Odalus. For some reason, Odalus 3071 yung ginawang username sa akin ng Google. Pero yun, Odalus. That's ODALUS. Ayun. There we go. Pero malapit na rin ako magkaroon ng Spotify. Tapos ang plano kong gawin
na parang una kong i-release. Basically, lahat ng mga kanta na nagustuhan ng either ng pamilya ko or ng mga kaibigan ko. Na para sinabi na, uy, bakit di mo nire-release? Yung mga ganun yung mga i-release ko. So, ayun, sneak peek. Dahil 1 hour and 39 minutes na, hindi ko alam kung mapapanood nyo to. Nagsabi ako ng leak, tapos di nyo na ako napapanood. Nilik mo na yung plano mo, right? Yeah. Basically, yun. Ayan. Pero yeah, follow Odalus sa YouTube. Nakalink siya every episode. So like, of course, kasi kinakredit kita as the music guy. Yeah, music so, guy. So, you know, new content coming up from Aldous. Yeah. Other than that, Jabez, meron ka bang final words? Words of wisdom. Quote of the day. So again, quote of the day, wala. Huwag kayong maging addict. Hindi, actually, magandang quote of the day. Say no to drugs. Say no to drugs. Say no. Magandang quote yung yung tungkol dun sa kidlat. Hindi ka makikidlatan kung hindi ka nagpapaulan. Yes. Or hindi, there we go. you will not catch the lightning in the bottle if you're not letting yourself. If you're not in the rain. Something like that. Basta panoorin nyo na lang uli yung video para madagdagan yung view. Tapos i-comment nyo na lang kung ano yung magandang ano. Kasi nasabi ko siya kanina. Loop this actually. Yeah, there we go. Kayo na yung mag-clip. Thank you. Tapos kayo na rin yung mag-post sa TikTok para gumalaw naman. Thank you. Our slaves. I mean our viewers. Our supporters. But yeah. Wait lang, Sign. Dun sa part na yon, dun sa mismong part na sinabi mo na yon, yun yung cancelable na uli na ano. Hindi kasi pang every episode. Masunurin sila. Masunurin ang ating dear audience / viewers, okay? They'll follow. Right? Yeah, follow. May metro. May parang hypnosis, ano. Pero yeah, what an episode, guys. Thank you so much for watching. And next week. See you guys next week. I-edit ko na yung episode na to. Bye-bye. Bye-bye. Don't do drugs. No drugs. Shoutout nga pala kay Odalus na aming guest. Also, ang gumawa ng aming musika. Kay Ice sa concept art. And syempre kay Joey Pakulan na aming graphic designer. Ice, lupit ng kapitbahay. Ang lupit-lupit magpalit ng password ng wifi.